Ang New Manila International Airport, NMIA, sa Bulacan ay on target para sa konstruksyon, kasama ang Passenger Terminal Building Phase na inaasahang magsisimula sa January 2026. Ang pangkalahatang proyekto ay binalak para sa pagkumpleto ng 2028. Ang paunang yugto ay isasama ang dalawa sa nakaplanong 4 na runway at ang mga gusali ng terminal, na naglalayong isang kapasidad na 35 milyong mga pasahero taon-taon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang inaasahang bahagyang operasyon ng New Manila International Airport, NMIA, sa Bulacan, Bulacan, sa pamamagitan ng 2028 ay inaasahan na makabuluhang mapabilis ang development ng Bulacan Special Economic Zone at Freeport. Sinabi ng Department of Trade and Industry, DTI, Region 3 Regional Director na si Edna Dizon na ang paparating na pagtatayo ng terminal building ng NMIA, na nakatakdang magsimula sa January 2026, ay magsasagawa sa isang bagong panahon ng kalakalan, pamumuhunan, at trabaho hindi lamang sa Bulacan kundi pati na rin sa buong rehiyon ng Central Luzon. Nabanggit ni Dizon na ang strategic location ng NMIA at ang Bulacan Special Economic Zone at Freeport sa bawat isa ay magbibigay ng mabilis at seamless na koneksyon ng logistic, kalakalan, pamumuhunan, at kahit na turismo. Ang Bulacan Special Economic Zone at Freeport ay sumasaklaw sa iba't ibang bahagi ng lalawigan, kabilang ang site ng NMIA at ang mga nakapalibot na lugar na Malolos City, Nikawayan City, at ang municipalities ng Bulacan, Paombong, Giginto, Balagtas, Bocaue, Marilao, Obando, at Santa Maria. Ang mga datos na nakuha mula sa Department of Transportation, DOTR, ay nagpapakita na ang pagtatayo ng 240-gate terminal building ng NMIA, ay nakumpirma na ngayon, kasama ang San Miguel Corporation, SMC, Aerocity Incorporated, ang concessionaire ng proyekto, na malapit na makumplito ang mga aktibidad sa development ng lupa. Ang mga gawa na ito ay pinondohan sa pamamagitan ng isang 120 bilyong pesos pautang, na bumubuo ng bahagi ng isang kabuoang 740 bilyong pesos proyekto sa paliparan. Tatlong internasyonal na kumpanya ang inatasan upang magdisenyo at magtayo ng NMIA, kasama na ang Groupe Ad Ingenieri, na dating Aeroports de Paris ng Pransya, Meinhardt Group ng Australia, at Jacobs Engineering Group ng Estados Unidos. Ang Dutch dredging firm na Boskalis Westminster ay nangangasiwa sa development ng lupa. Ang NMIA ay itinayo sa isang 2,500 ektaryang baybayin na lugar sa bayan ng Bulacan, at naisip na maging isang world-class aerotropolis, na may kakayahang pangasiwaan ng hanggang sa 100 milyong mga pasahero taon-taon sa sandaling maging operational na. Ang proyekto ay ipinatutupad sa pamamagitan ng isang Build Operate Transfer (BOT) scheme, isang mekanismo sa ilalim ng Public-Private Partnership (PPP), alinsunod sa Republic Act 11506, na binigyan ng SMC ng isang 50 taong franchise upang mabuo at mapatakbo ang paliparan. Samantala, matapos ang mga taon ng pagkaantala, ang konstruksyon sa Sangley Point International Airport, SPIA, ay inaasahang magsisimula sa taong ito, na may target na makumplito ang unang yugto ng 2027. Ayon sa Department of Interior and Local Government na, ang SPIA ay inilaan na maging isang nangungunang internasyonal na paliparan pagkatapos ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Sinabi na ang unang yugto ng proyekto sa paliparan ay inaasahang makumpleto sa loob ng 2 taon, o sa 2027, sa halagang $2 billion.
Ang unang yugto ay nagsasangkot ng isang pag-upgrade ng runway, isang bahagi ng reclamation upang mapalawak ang kasalukuyang 2.1 km runway ng paliparan sa 3.4 km na magpapahintulot sa isang Boeing 777 na makarating, pati na rin ang pagtatayo ng isang terminal ng pasahero. Ang linya ng sasakyang panghimpapawid ng B777 ay ang pinakamalaking twinjet at pinaka-built na malawak na katawan ng sasakyang panghimpapawid sa buong mundo, at maaaring mapaunlakan hanggang sa 368 na mga pasahero. Kasama rin sa mga plano para sa unang yugto ng proyekto ng paliparan ay isang dedikadong pag-akses sa kalsada mula sa Cavitex Direct patungong Sangley. Tatagal lamang ng 20 minuto mula sa Entertainment City sa Parañaque, patungo sa paliparan gamit ang Cavitex, sinabi ng pinuno ng DILG sa isang pakikipanayam, na idinagdag na ang pagkumpleto ng STIA ay magiging isang napakalawak na pagpapalakas sa mga pagdating ng bisita sa bansa dahil sa labis na overcapacity ng NAIA. Sinabi rin ni Rem Ula na ang bagong paliparan ay hindi inilaan upang makipagkumpetensya sa Bulacan International Airport, na kasalukuyang itinatayo ng isang unit ng San Miguel Corporation ng tycoon na si Ramon S. Ang. Ang STIA ay naisip bilang isang paliparan ng two runway na may taunang kapasidad na 80 milyong mga pasahero, na mapapalawak sa 4 na runway na maaaring hawakan ng maraming 130 milyong mga pasahero sa isang taon. Ang proyekto sa paliparan ay naglalayong magbigay ng isang premium na gateway na una ay magsisilbing alternatibo sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, at idinisenyo upang matugunan ang isang inaasahang pagtaas ng demand para sa air transport sa susunod na 30 hanggang 40 taon. Kasama sa proyekto ang pagtatayo ng isang 4 na kilometro na kalsada ng connector na may mga probisyon para sa koneksyon sa tren, pati na rin ang ganap na pinagsama-samang logistic at mga pasilidad ng suporta sa aviation. Sinabi ng konsorsyum na ang pag-unlad ng STIA ay inaasahang lumikha ng 50,000 mga trabaho at maging isang proyekto ng K-turista upang dalhin sa dayuhang direktang pamumuhunan.